So speaking of DDS na magbabaliktaran, yeah? O speaking of DDS na nagbabanatan, eto na. Mga kababayan, Banat-Bay. Nako, ano nga ba yan, Ken, si Banat-Bay? Si Banat-Bay ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, ang DDS po kayo, ngayon po nawawala, Ken. Alin po ang nawawala? Nawawala po ba tayo? Hindi, naka-play naman ako dito, tuloy-tuloy naman. Alam niyo mga kababayan, ang DDS po ngayon, nahati po sila sa dalawa. Maniwala po kayo sa akin, nahati po sila sa dalawa. Ang isang grupo, na kay Maharlika, na kumakampi kay Kitty at kay Hanilet. Yung isang grupo na kay Alputera, na kumakampi kay Alputera, si Baste, si Sara, si Banat-Bay, at iba pang vloggers. So nahati sila sa dalawa, ang mga DDS ngayon. Mga kababayan, may faction na pala ang buwang. Mga kababayan, nahati na po sila sa dalawa ngayon, ang mga DDS. Bakit ko nasabi? Pakinggan ninyo at ipapanood ko po sa inyo kung bakit nasabi kong nahati. Kasi bakit mga kababayan, si Maharlika po, bira ng bira kay Alputera. Kilala nyo po si Alputera mga kababayan, yan po yung binibira, no? Binibira po ni Maharlika dahil nagselo siya. Meron akong ipapanood sa inyong video na kung saan si Basti Duterte, si Alputera, ay sinuportahan po ni Sara. Si Baste, si Sara, sinuportahan si Alputera. So ngayon mga kababayan, itong si Alputera, ito po yung kalaban ni Kitty Duterte at ni Hanilet. At ito po yung binabakbakan ni Maharlika. Now which is, mga kababayan, na nahahati sila. Merong sa side ni Alputera na kinampihan ni Sara at ni Baste, at merong sa side ni Hanilet at ni Kitty na kinampihan ni Maharlika at iba pa. So ito po mga kababayan, dito ko masabi sa inyo na kung saan yung may pera, pagkatapos ng issue na yan, magkakaibigan yan sila ulit. Pero ngayon nagbabakbakan sila. Tignan nyo ha. Birthday ni Alputera yan. Ayan si Alputera. Ayan na. Happy birthday, Ma'am Jan! Happy birthday, Jasmine Igan. I wish you love, good health, and happiness. So ngayon mga kababayan, ito po ang post ng isang DDS supporter. Ngayon, kung mali ang pagkampi kay Alputera at tama si Maharlika na kumampi kay Hanilet at kay Kitty Duterte, ang tanong, tanga ba si BP Sara at Mayor Baste at kasama nila ang Alputera o baka naman sinungaling lang si Maharlika? Ngayon mga kababayan, saan kung kayo DDS na bobo, tanga, inutil, ututo, hampas lupa, pangit at mahihirap na lahi? Sa madaling salita, bobo nga. Di ba? Saan kayo kakampi? Kay Alputera o kay Maharlika? Saan kayo maniniwala? Mga kababayan, na kung si Sara at si Baste nandun sa side ni Alputera. So sa madaling salita, ayaw nga ni Sara at ni Baste kay Hanilet. Kaya nga kung napansin niyo ngayon si Kitty Duterte at si Hanilet, nanahimik. Di ba? At eto mga kababayan, bukod dyan, na nag-birthday nga at binati nga ni Sara si Alputera, may mensahe si Banat-Bay kay Maharlika. Eto na mga kababayan, pakinggan ninyo ang mensahe ni Banat-Bay kay Maharlika. Maiyak-iyak si Maharlika dito. Ito. Maharlika, happy ka? Happy ka? Proud ka ba ganyan? Proud ka na ganyan ng accomplishment mo sa buhay mo? Please lang po, ha? Ako wala akong galit sa'yo. Deep in my heart, God knows. Ako, pinatawad ko na yung lahat ng kasinungalingan mo noon sa akin. Okay na ako dun. So, Maharlika, parang awa mo na. Banatan mo na ang lahat. Ako pa, ko sa'yo, pareho tayong anti-Aimee tayo. Pareho tayong anti-Marcos to the core. Hindi nga namin binoto yun eh. Nakita nyo naman, di ba? O, kita mo naman siguro ito.
Talagang no to Marcos kami, no to Amy din. Di ba? Wala, hindi ko kakampihan si Joey. Hindi ko kakampihan yung mga nag-Amy. Pero parang awa mo na. Parang awa mo na. I'm begging you. Ako, nagmamakaawa na sa'yo. Marlica. Walang halong yabang, walang halong ego. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Pakinggan mo. Tigilan mo na ang pang-ungkat sa awayan ng mga jowa ni Pangulong Duterte. Tigilan mo na daw, Marlica. Kaya nagsalita na itong mga anak eh. Tuwan-tuwa pa kayo na parang kinakampihan ni Kitty. Si Maharlika. Diyan mo makikita kung anong klaseng tao ka. Bayad kasi. So, yung mga tuwang-tuwa dyan na kinampihan kasi yung status ni Kitty na sinasabi niyong kinampihan si Maharlika even if wala namang pinapangalanan, tuwan-tuwa kayo, may tawag sa inyo. Alam mo kung ano? Yung mga nagrarambulan? Yung hawakan mo nga sa tenga? Ayan hinawakan sa tenga. Ano? Ikaw, pitikin mo nga itlog? Yan pinitik yung itlog. Ganyan kayo. Ganyan kayo. Di ba? Nakakatuwa ba yan? Hindi. Hindi nakakatuwa kasi puro kay fake news. Dapat nga sa inyo, pag-umpog mga ulo ninyo eh. Diba? Kasi kahit magrambulan kayo, mag-faction kayo dyan, mga animal kayo, mga pistingyawa kayo, mga peke naman yung pagsusuporta ninyo kay Digong. Sa tingin ninyo, kung wala kayong solicitasyong makuha dyan, sa tingin ninyo, kung hindi kayo binayaran dyan, ipagtatanggol nyo ba yung mga putang inang yan? Hindi. Kaya kahit sino sa inyong dalawa, walang mapipili, pareho kayo. Same feathers flocks together. Yan ang totoo. Ma'am Mary Jane, maraming salamat po, ma'am. Di ba? Sa tingin ninyo, loko, tigil-tigilan nyo ako. Kilala ko kayo lahat, oy. Nagkasama tayo, nagmeeting na tayo minsan, diba? Alam nyo, kwento ko sa inyo, itong mga vlogger ni Duterte, wag po kayong maniwala. Maskin sa akin, wag kayong magsabi na mahal ko si Marcos. Bakit? Hindi naman ako dito magpagod, magyawyaw kung hindi ako kumita sa YouTube. Sa tingin nyo ba ipagtanggol ko si Marcos kung walang bumalik sa akin? Ganito. Ang pinagkaiba lang namin sa mga DDS, sila kasi may monthly allowance yan. Ako kasi, YouTube lang aking inaasahan dito sa aking vlog. Hindi ako magpagod dito, magsalita na 1 oras, kung wala akong pambayad ng wifi, kuryente, sa aking pagbablog. Sila kasi, narinig nyo nga minsan, Sas, nabigyan ka na ba ng ni Tatay Diggs? Putya, sa akin wala pa. Meron pang isa dito. Kasi yung mga yan, hindi po talaga totoong nagmamahal kay Digong yan. Bakit? May kinikita kasi, kaya nandyan sila. Ito, saan ba yon? Meron akong narinig dito na sinasabi kanina ni Joey Cruz. Ito ba yun? Si Joey Cruz ba yun? Pakinggan ninyo si Joey. Si Maharlika at saka yung mga supporters niya, hindi rin naman yan, marami dyan, hindi naman talaga Duterte supporters. Mga chismosa lang talaga yan. Diba? Ito si Maharlika, at saka yung mga supporters niya, marami dyan, hindi talaga totoong Duterte supporter. Mga chismosa lang daw talaga. Diba? Sabi ni Joey yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi talaga totoong support. Yung mga chismis lang. Alam mo yung mga matatanda na nagminupos na, pag narinig na kasing edad nila yung naglalandi, na ano sila, na-challenge sila. Kung si Maharlika nga, wala nang katas, kati-kati pa. Ako pa kaya, nasing edad lang kami. Kaya gumaganon. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Ito si Maharlika at saka yung mga supporters niya, hindi rin naman yan, marami dyan, hindi naman talaga Duterte supporters. Mga chismosa lang talaga yan. Ganun. But what they're going to do, kapag kunwari, nag-spout ng lies tong si Maharlika, they are the ones who would first defend Maharlika and would try to reverse the table na as if, kagaya ng ginagawa sa akin, kagaya nangyari sa live namin ni Sas. Ang pinapakalat nila, ang tawag dito, tinablakan ni Sas. Actually, nagkasundo kami ni Sas. Later that live. Nagkasundo kami. Pasensya na po mga kababayan kung nagagargar yung ating boses kasi sa hangin po kasi talaga. Malakas kasi yung ng hangin. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan,
mismo na vlogger to vlogger na ni Digong ang naglalabanan. Bakit? Kasi budgetan kasi yan. Sa tingin nyo ba si Maharlika ipagtanggol niya si Hanilit kung wala siyang mapapala dyan? Sa tingin nyo ba ipagtatanggol ni Banat Bay si Digong kung wala siyang nakukuha dyan? Siyempre, yung pagbablog niya, sa pagkukontent kay Digong, kunwari, nagtatanggol kay Digong, may mga bubong followers kasi si Duterte. Ngayon, kapag sabihin niya, oh, si Duterte nakalaya na, papaniwalaan nila. Bakit? Si Duterte yun eh. Bobo yung supporter niya eh. So ngayon, yung mga bobong supporter ni Duterte, manunood yan. Manunood yan kay Banat Bay. Kasi alam ni Banat Bay na mga bobo naman, mga tanga-tanga naman yung mga supporter ni Digong. Pag sinabi natin dito, malaki ang titi ni Digong, doon pinalabas sa picture ni Maharlika. Manunood yan. Bakit? Kasi supporter nga ni Digong, mga bobo. Sa totoo lang mga kababayan, ganyan po sila katanga. Sa tingin ninyo, magaganyan si Banat Bay. Mahal na mahal ko yan, si PRRD. Bakit? Kasi alam niya maraming nanonood eh. Katulad dito sa akin ngayon, sabihin ko, ayan si PBBM, magaling ang ginawa niyan. Kasi alam ko, may supporter si PBBM. At saka yung sinabi natin dito, magaling si PBBM, totoo naman. Bakit? Kaya bang gawin ni Digong ang nagawa ni PBBM ngayon? Hindi. Bakit? Si Digong kasi, kaya hindi makalipad ng Amerika kasi blacklisted siya. Bakit? Mali ba? Hindi ba totoo? Si PBBM ngayon, iniimbitahan ng presidente ng Amerika na kung saan si Donald Trump. Bakit? Nakita nyo ba noon, presidente si Digong, inimbitahan siya ni Barack Obama? Wala. Bakit? Kasi minura niya. Sabi niya, you, Barack Obama, you son of a bitch. Paano siya iimbitahan? Magkaiba sila ni PBBM. Si PBBM ngayon, iniimbitahan ng presidente ng Amerika. So, totoo. At least, kung ginamit ko man si PBBM dito sa pagbablog ko, at least, para sa mabuti. Hindi sa pangkiklikbit ng title. Di ba? Katulad niyan, sabi ni Banat Bay at ni Maharlika, makakauwi na si Tatay Digong. April 28, birthday niya. Putang ina. Ano na ngayon? July na. Mag-June na naman. Ilang araw na lang. Nakauwi ba? Hindi. Pero yung mga bubong supporter ni Digong na nanonood kay Banat Bay at kay Maharlika, naniwala pa rin. Kahit ginagago na sila. Ganun yan. Sila-sila na lang nagagaguhan, sila-sila na lang naglulukuhan, nagpapaniwalaan pa. Kasi nga, sa madaling salita, itong mga putang ina ninyong lahat, mga DDS, bobo kasi kayo. Di ba? Inaaraw-araw pa naman yung kabubuhan. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo magpakatanga, wag nyong araw-arawin para hindi kayo masaktan. Kasi araw-arawin ko kayong sasabihang bobo. Di ba? Sasabihan ba naman ni Maharlika at ni Banat Bay, uuwi na si PRRD sa 28th birthday niya. March 28 ba? April 28. Birthday daw, Kemerut Keme. Mag-August na, ilang araw na lang. Patapos na. Magta-trial na ngayong September. Pinapaliba na nga yung niya yung interim release. Kasi nga, mga bobo itong mga DDS na naniniwala. Diba? Kaya ngayon, i-realize niyong mabuti. Kung mali bang sinasabi ko, ito si Maharlika, si Banat Bay, at lahat ng mga vlogger dyan sumuporta kay Digong, puro plastic yan. Kaya sila sumuporta dyan kasi may viewers, may palipad, may kita. Pero kung wala silang viewers dyan, na supporter ni Digong na bobo, kung walang palipad dyan, na uto-uto na supporter ni Digong, sa tingin ninyo magtagal sila dyan? Hindi. Magkukontent ng iba dyan, magugulat ka, magcha-charity vlog yan. Kasi sa charity vlog, mas malaki ang kita. Mag-donate ka $100, 70 lang itulong mo, yung 30 bulsa. Ay yung nag-donate naman, bukod sa inabot mo, may para sa kanya. 70-30. Hindi ko naman sinabing lahat ng charity vlogger ganyan, pero majority nga. Di ba? Sa tingin ninyo kung walang kikitain si Banat Bay at si Maharlika dyan, magtagal sila dyan sa kakapagsinungaling at pag-fake news nila at pang-uuto sa mga supporter ni Digong? Hindi! Pareho lang silang dalawa kahit magbulsyakan sila dyan, kahit magpalakasan sila ng bomba dyan, kahit magbitbitan sila ng granada dyan at magpasabugan sila bawat katawan, kahit balatan mo yan, mga fake news pa rin yan. Hindi totoong minahal si Digong dyan. Ang minahal nila dyan, yung kinikita nila. Hindi si Digong. Si Digong, ginagamit lang nila sa madaling salita. Kaya tignan nyo si Harry Roque, walang kinikita. Kasi hindi naman monetize yata yung vlog niya. At saka, higit sa lahat, hindi na siguro na ambunan, ayun, uuwi na. Yun ang totoo, mga kababayan. Tama ba ako? Am I right? Nagbugbugan na yung mga DDS vlogger.
Pera-pera lang. Kilala ko yan lahat, Diyos ko po. Tigilan nyo nga ako. Sinong vlogger dyan na sabihin nyo hindi kumikita? Nakasama ko lahat yan, kilala ko yan. Kahit nga ako, kilala nila ako eh. Saan kayo maniniwala? Ako na nakaharap ko ng mga yan o kayo na nanonood lang sa kanila? Tigilan nyo nga ako mga DDS. Pagsasampalin ko yung mga mukha ninyo na makakita kayo ng bituin eh. Ito yung sunod, mga kababayan.